Was around 11 p.m. to 12 midnight nung nag-text po siya sa akin. Ako po ay talagang sobrang natakot na naman, nanginginig na naman ako. Hindi ko alam ang gagawin ko kasi nandun lang ako nasa isang hotel lang kasi kami noon. Yung isang artista, isang baguhang artista, isang minor de edad na artista, yayayain sa hotel room ng kanilang mga boss hating gabi. Anong klase ba naman yan, GMA7? Tapos at this moment, wala pa rin silang statement tungkol dyan, di sila nagpapaliwanag. Magandang araw mga kachika, Nigel po ulit ang inyong Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga kachika, inaanyayahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayo updated sa mga latest at nagde-trending ng mga showbiz balita. Sa ikatlong pagkakataon ay nagsalita na muli si Gerald Santos tungkol sa mga sinapit niyang sexual na pang-aabuso sa kamay ng mga tao sa GMA Network na mayroong matataas na posisyon. Kagabi lamang ay harap-harapan niya nang isiniwalat kung paano nga ba isinagawa ng manyakol na ito ang pang-aabusong ginawa sa kanya nung siya ay minor de edad pa lamang. Bigyan natin ng emphasis yung sinabi niya mga kachika, minor age. Ibig sabihin below 18 years old siya nung isinagawa yan. Sabi niya nga around 16 or 17 years old pa lamang siya at that time. O to summarize mga kachika yung kinuwento niya, no? Many years ago, bumisita ang SOP sa Davao or Iloilo, sabi ni Gerald. Yung SOP mga chika, para sa mga hindi nakakaalam, meaning ng SOP ay sobrang okay pare. Iyan ay isang klase ng noontime program na ipinapalabas tuwing linggo sa GMA7. So mga chika, nandun nga sila sa Iloilo at si Gerald Santos ay nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng kanyang birthday performance number. So mga chika, nung day before nung kanyang performance, syempre nandun sila sa hotel, matutulog sila, magpapahinga. So bawat artista pala doon mga chika ay mayroong dedicated na hotel room. At pagsapit nga mga chika ng hating gabi, sabi ni Gerald Santos around 11 p.m. to 12 midnight. So isipin nyo mga chika, alas 12 ito ng gabi. Biglang nag-text sa kanya etong Becky na manyakol na ito. So alam nyo mga chika, inaanyayahan daw siya nito sa hotel room niya. Tapos doon daw sila magre-rehearse ng performance. Isipin nyo mga chika, sinong tao ang may matinong pag-iisip na magyayaya ng rehearsal alas 12 ng gabi? Tapos kinabukasan meron kayong maagang performance number na gagawin. Siyempre mga chika, singer yan Yayayain mo alas 12 ng gabi. Bukod sa immoral na nga yung ganyang klaseng imbitasyon, pahihirapan mo pa yung singer kinabukasan kasi mapupuyat siya. So illogical mga chika, walang justification ang kahit sinong tao na magyayaya, mag-perform, mag-rehearse, nag-training alas 12 ng gabi. So syempre mga chika, etong si Gerald Santos tumanggi. In a nice way mga chika, gumawa siya ng isang excuse para makalusot siya doon sa paanyaya sa kanya netong manyakol nga na Becky. Panoorin nyo to. Yung pinaka-boiling point po talaga nun ay yung nagkaroon po ako ng production number sa SOP. Yun po ay aking birthday production. Year 2007 po ito. At if I remember it right, it's in Davao or Iloilo din. At siya po ang musical director na naka-assign po dun po sa aking birthday production number. At ito po yung parang last big effort niya to really get me. And the day before nung SOP, so Saturday po ito, nag-message po siya sa akin na he wants to rehearse yung number namin. But, alam niyo po kung ano po ang oras na gusto niya pong mag-rehearse. It was around 11 p.m. to 12 midnight nung nag-text po siya sa akin. So dahil may history na nga po ng harassment and abuse sa akin before, ako po ay talagang sobrang natakot na naman, nanginginig na naman ako. Hindi ko alam ang gagawin ko kasi nandun lang ako nasa isang hotel lang kasi kami noon. Tapos may room na designated sa bawat artists. And syempre may hotel room siya na sarili niya. And he was inviting me to rehearse at 12 midnight. Guys, 12 midnight. May mag-rehearse ba ng 12 midnight? My God. And yung show, yung SOP po,
Yan po, ang call time po namin dyan usually is like 9 a.m. Gumigising kami niya ng 3 hours before the call time. So ako talaga nagduda na ako noon na ito may plano na naman tong tao na to, kaya ako ini-invite dito sa room niya. Ayun nga po, since hindi ko talaga alam yung gagawin ko na naman, nanginginig na naman po ako sa takot. Tama-tama naman, si Kuya Kokoy po siya ay medical doctor by profession. So ang naisip niya po na gawin kong excuse ay mag-message ako na ako po ay uminom ng antihistamine. At hilong-hilo ako, antok na ako, I cannot rehearse. Ayun po yung tinext ko sa taong ito. At hindi na po siya nag-reply. Para po akong binunutan ng tinik. So ayan nga mga kachika, no? Ngayon meron ba kayong napapansin sa mga ganyang klaseng istorya? Yung isang artista, isang baguhang artista, isang minor de edad na artista, yayayain sa hotel room ng kanilang mga boss alas 12 or hating gabi. Di ba mga chika, very common? Yung sumbong dyan sa TV5 mga kachika, ganyan yung ginawa. Niyaya, hating gabi rin, dyan sa isang hotel room ng kanyang boss. At ito, yung very recent, yung kay Sandro Mulak. Di ba mga kachika, niyaya siya around 2 a.m. ng madaling araw na ito ni Jojo Nones at ni Richard Cruz. Isipin nyo mga kachika, ibig sabihin, yung ganitong kalakaran, ganyan pala talaga yung style nila. So ito na nga mga kachika, no, tumanggi si Gerald Santos or nagbigay siya ng excuse para hindi siya makapunta doon sa hotel room nitong manyakol na Becky. Ngayon mga chika, nung tumanggi siya, akala niya okay na. Kinabukasan, doon na nangyari yung bangungot na kinatatakutan niya. Kasi mga kachika, lahat pala nung mga production staff, lahat nung mga tao doon sa SOP, sabi ni Gerald Santos, lalo na particular yung mga tauhan nitong manyakol na Becky, iniiwasan na siya. Masama yung tingin sa kanya. Kumbaga mga chika, parang pinagtutulong-tulungan na siya. Ngayon, nung napansin ni Gerald Santos yan, hindi na siya nagulat. Kasi malakas yung kutob niya na kaya siya iniiwasan ng mga tao doon. Dahil doon sa ginawa niyang pagtanggi sa gusto nung manyakol na Becky. Yun daw yun mga kachika. Kumbaga, yun lang naman kasi yung possible reason eh. Kumbaga isang management level, isang director level. Sabi niya nga noong una, musical director niya. So malakas din yung kapit sa GMA executives. Kumbaga yung taong yun tinanggihan niya. So ang ginawa pala ng taong yun mga chika, early that day nagpatawag ng meeting sa lahat at isinumbong si Gerald Santos bilang isang bastos na talent. Bastos daw mga chika. Sabi nga ni Gerald Santos, isinumbong siya na meron daw siyang attitude problem. Panoorin nyo to mga chika. Pagdating ko pa lamang po dun sa studio na aming paggaganapan, yung mga staff po was really hostile towards me. Galit po talaga sila, ang sasama ng tingin nila sa akin. So ako, nawi-weirdan po ako, nagtataka ako, bakit ganon? Ba't anong nangyari? And then, meron pong isang executive at that time, in-inform niya ako, itong taong ito na nag-abuse sa akin, told everyone from the production, nakipag-early meeting siya, na ako daw ay may attitude problem, mayabang daw ako, ayaw ko raw mag-rehearse, alam ko na raw yung gagawin ko. So yun po yung pinalabas niya sa buong prod staff. Kaya galit na galit po sa akin yung mga taga-SOP noong time na yon. Pero syempre, ako hindi ko po maipaliwanag yung side ko. Hindi ko po alam kung paano ko po siya ipapaliwanag kasi may history na nga po before ng pang-aabuso sa akin itong taong ito. Hindi ko po talaga alam kung paano ko po i-construct. So ako po, na-judge na po talaga ako dun sa production na parang may attitude problem daw ako. So ayan nga mga chika, no? Ang sakit isipin, di ba? Wala ka namang ginawang masama eh. Hindi ka makapagsumbong. Hindi mo maisigaw yung gusto mo sabihin. Kasi mga kachika, yung ganyang pakiramdam, feeling ko kahit kayo yung lumagay sa sitwasyon ni Gerald Santos, makakapagsumbong ka ba? First of all minor ka, minor de edad. Baguhan ka sa showbiz. Tapos babanggain mo isang veterano na malakas ang kapit sa executives ng GMA7. Anong magagawa mo? Isipin mo kung ano yung sinasabi ng manyakol na Becky na yan doon sa mga tauhan niya. Sinusunod ng mga nun eh. Ikaw sino ka ba para paniwalaan nila? So hindi siya nakapagsumbong mga kachika. And since that day mga kachika, nangyari pa yung worst part. Kasi after nung Sunday show na yon ng SOP, the next week hindi na siya pinapasok. Di ba mga kachika?
Ngayon, sinabi daw pala nitong manyakol na Becky na ito sa GMA executives, isuspindi na si Gerald Santos indefinitely. Kumbaga, walang exact date kung kailan siya pwedeng makabalik. At alam nyo ba yung sinabing rason mga kachika? Kasi daw masyadong payat si Gerald Santos para makapagtrabaho. Masyadong payat. Ayon nga sa kay Gerald, ever since naman daw na nagsimula siya ng career dyan sa GMA7, payat na talaga siya. Wala namang nagbago sa kanya. So mga chika, isipin nyo sinuspindi siya, pinagtulong-tulungan siya. Tapos at the end baka chika, siya pa yung nawala ng trabaho, sinira yung career niya. The next Sunday ay hindi na po ako pinapasok sa SOP. Ako po ay sinuspinde nito pong isang executive na kaibigan niya, na ang grounds po, which is so ridiculous at that time, ang kanila pong grounds kaya po ako sinususpend dahil ako po daw ay sobrang payat. Nag-worry daw sila sa akin dahil parang wobbly daw ako sa stage, parang nahihilo daw ako or I'm too fragile. But I've been performing like that since I was a contestant. And nung moment na yon, nung mabasa ko yung memo niya na ako ay sinususpend indefinitely, sabi ko ito ay ganti na nitong nag-abuse sa akin. Ang alam ko, itong tao na ito ay freely nakakapagtrabaho pa rin sa mga iba't ibang companies, nakakapag-musical director pa rin siya sa mga shows, and we'll never know kung may mga binibiktima pa rin siya na katulad ko noon na nagsisimula, na napaka-vulnerable, napaka-bata. Anong klase ba naman yan, GMA7? Tapos at this moment, wala pa rin silang statement tungkol dyan, di sila nagpapaliwanag. Kumbaga, para sa GMA7, dead ma lang yan. So mga kachika, sa totoo lang, sobrang tama itong desisyon na ginawa ni Gerald Santos na i-voice out lahat ng kanyang mga nararamdaman. Lahat ng mga mapapait na sinapit niya sa kamay nitong manyakol na Becky at mga executives mismo ng GMA7 na pumuprotekta dito. Kaya nga ngayon mga kachika, ayon kay Gerald, inimbitahan daw siya sa Senado. So malaking part ito mga kachika ng investigasyon na ginagawa sa Senate. Kasi in that way, mas marami pa yung mga revelasyon na malalaman nila galing kay Gerald. Yung baho ng GMA7. So technically mga kachika, ibinabase lang natin lahat ng mga opinion and mga comments natin dun sa mga nangyayari ngayon sa kalakaran sa showbiz. Kasi sunod-sunod na naglalabasan Kaya ngayon ano nangyayari sa mga tao? Natatakot silang mag-artista. Yung mga parents na optimistic dating suportahan mag-artista yung mga anak nila, ipasok dyan sa GMA7. Ngayon ba mga kachika kampante silang magpasok ng kanilang mga mahal na anak dyan? Paano kung yung anak nila 8 years old, 10 years old, 12 years old, mga minor? Tapos wala silang kaalam-alam na hinihipu-hipuan na sa loob ng GMA7. And worse mga chika, hindi makapagsumbong yung mga anak nila. Natatakot kasi kapag nga naman sila ay nagsumbong, automatic sisipain na sila palabas ng network. At heads up mga chika, nakatatlong revelation video na si Gerald Santos. Pero pilit pa rin itong pinapatay ng GMA7 sa mainstream media. Wala kayong maririnig na kahit isang klaseng subject or talakayan sa mga mainstream news tungkol kay Gerald Santos. Kasi nga meron silang pinoprotektahan Di ba mga chika? Ayon kay Gerald Santos yan merong manyakol na Becky dyan sa loob ng GMA7 na mataas ang kapit sa mismong GMA executives, kaya naman hindi maalis-alis sa posisyon. Hanggang ngayon, after ng ilang dekadang pagtatrabaho niyan sa GMA7 na may kasamang kamanyakulan sa mga artista, nandyan pa rin daw yan, palakad-lakad, patingin-tingin sa mga minor de edad na gusto niyang galawin. O siya mga kachika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag niyo kalimutang ibahagi ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out!